Ngayon, tutuklasin natin ang mga tunay na lugar kung saan naganap ang mga himala, labanan at pangitain. Matibay na patunay na ang mga kwento sa Biblia ay talagang nangyari sa totoong kasaysayan. 18 lugar sa Biblia ang makikita pa rin hanggang ngayon. Magsimula tayo sa Caesarea Maritima. Matatagpuan ito sa baybayin ng Dagat Mediteraneo sa Israel, humigit kumulang 30 milya mula sa Tel Aviv. Nananatili pa rin itong nakatayo hanggang ngayon. Itinayo ng sinaunang lungsod na ito ni Herodes na dakila at ngayon ay isang pambansang pook arkeolohikal na kahanga-hanga. Dito natuklasan ang isa sa mga pinakamahalagang ebidensya para sa mga naniniwala sa Biblia, isang batong inukit na malinaw na nagpapatunay sa pag-iral ni Poncio Pilato, ang taong nag-utos ng kamatayan ni Jesus. Sa loob ng mahabang panahon, pinagdebatehan kung si Pilato ay tunay na tao o katang-isip lamang sa kasulatan. Bilang opisyal na Romano na nagpahintulot sa pagpapako kay Jesus, wala noon anumang patunay ng kanyang pag-iral bukod sa Biblia hanggang sa isang pambihirang tuklas. Noong 1961, nakatagpo ang isang grupo ng mga arkeologo ng isang blok ng batong apog. Nakaukit sa wikang Latin ang isang mensaheng ikinagulat ng mga eskolar, ang pangalan ni Poncio Pilato. Sa inscription, tinukoy siya bilang prefect ng Judea, isang tungkulin na katumbas ng gobernador noong panahon ng pamumuno ng mga Romano. Ito ay konkretong patunay, isang bagay na totoo at nahahawakan. Ipinapakita nitong ang huling mga araw ni Jesus ay naganap sa isang tiyak at naitalang panahon. Pinapatibay ang koneksyon ng Biblia sa kasaysayan. Ngunit may iba pang kwento ang Caesarea. Noong 2024, naniniwala ang mga mananaliksik na natuklasan nila ang mga piitang pinagkulungan kay Apostol Pablo. Mula rito, dinala siya sa Roma para husgahan at kalaunan ay ipapatay. Sinasabi sa Biblia, ikaw ay dumulog kay Cesar at kay Cesar ka paroroon. Ipinapakita nito ang desisyon ni Pablo na gamitin ang kanyang karapatan bilang mamamayang Romano at humiling na hatulan ng mismong emperador. Isa pang mahalagang pangyayari sa Caesarea Maritima ay ang pagbibinyag sa isang taong hindi Hudyo. Noon, akala ng marami na ang mga Hudyo lamang ang maaaring sumunod kay Jesus. Ngunit si Pedro, sa gabay ng Diyos, ay bumisita kay Cornelio, isang opisyal na Romano. Ang pagkikitang iyon ang nagpatanto kay Pedro ng mas malalim na mensahe mula sa Diyos. Ipinakita sa akin ng Diyos na hindi ko dapat ituring na walang halaga o marumi ang sinuman. Sa madaling sabi, mahalaga ang bawat tao sa paningin ng Diyos. Isa pang nangyari sa Caesarea ay ang kamatayan ni Haring Herodes Agripa, ang taong nagpapatay kay Santiago na apostol. Sa isang pampublikong pagtitipon sa teatro na nakatayo pa rin ngayon, ginanap ang mga pagdiriwang para parangalan ang emperador. Ayon sa Biblia, agad siyang pinarusahan ng Diyos dahil pinayagan niyang ituring siya ng mga tao bilang isang Diyos. Ayon sa kasulatan, agad siyang tinamaan ng isang mensahero ng Diyos, nilamon ng mga uod at namatay. Timog ng kasalukuyang Jerusalem ay matatagpuan ang isa sa mga kahangahangang likha ng sinaunang mundo, ang lagusan ni Hezekias. Ang kamangha-mangha, buo pa rin ang lagusan at patuloy na may dumadaloy na tubig sa loob ng mga batong hinukay. Noong 700 at isa bago ang Kristo, namuno si Haring Hezekias sa Jerusalem. Noon mabilis na sumasakop ang makapangyarihang imperyong Asiryo na kinatatakutan ng lahat. Napagtanto ni Hezekias na malapit ng kubkubin ang lungsod. Upang mabuhay, kailangan niyang tiyakin ang matatag na pinagkukunan ng tubig. Kaya gumawa siya ng mapanganib na hakbang. Ayon sa kasulatan, nagtayo siya ng lawa at lagusan upang dalhin ang tubig papasok sa loob ng pader ng lungsod. Hinukay ang lagusang ito ng mano-mano malalim sa ilalim ng lupa nang walang makabagong kagamitan.
Umabot ito ng higit sa 3/4 ng milya. 2 pangkat ang naghukay mula sa magkaibang dulo at ginamit ang tunog ng kanilang mga kasangkapan upang magtagpo sa gitna. Noong 1880, natuklasan sa loob ng lagusan ang isang lumang inscription sa wikang Hebreo na inukit sa bato. Ikinukwento ang mismong sandali ng pagtatagpo. Nakasulat doon, ng 3 siko na lamang ang agwat, narinig ng isang tao ang tinig ng kanyang kasama. Halos magkamali sila, ngunit nagtagumpay silang magdugtong, isang tunay na himala sa gitna ng dilim. Ang lagusan ay may mahusay na disenyo. Bumaba lamang ito ng 12 pulgada mula simula hanggang dulo, sapat upang ang tubig ay dumaloy ng dahan-dahan. At kahit makalipas ang 2,700 taon, gumagana pa rin ito ng perpekto. Noong 2023, kinumpirma ng mga siyentipikong pagsusuri gamit ang carbon-14, dating na itinayo ang lagusan noong 700 BK, eksaktong naaayon sa nakasulat sa Biblia. Ngunit may isa pang mahalagang detalye, ang tubig nito ay dumadaloy sa isang natatanging lugar, ang lawa ng Siloam. Makalipas ang daan-daang taon, dito naganap ang isa sa pinakamakapangyarihang pagpapagaling ni Jesus. Taglay ng lawa ng Siloam ang isang kamangha-manghang misteryo na tatalakayin natin mamaya, kaya manatiling nakatutok. Noon pa man, binanggit na ito ng propetang Isayas. Gumawa ka ng imbakan ng tubig sa pagitan ng mga pader para sa tubig ng lumang lawa. Ang lagusang ito ay hindi lamang nagligtas sa Jerusalem mula sa pananakop, kundi naging bahagi rin ng isang himala sa buhay ni Jesus. Ngayon, puntahan naman natin ang Hamegido. Sa Hilagang Israel matatagpuan ang isang burol na tinatawag na Tel El-Mutaselim. Ito ang Megiddo, isang larangan ng labanan na mas maraming digmaan ang nasaksihan kaysa alinmang lugar sa sinaunang gitnang silangan. Natuklasan ng mga arkeologo ang labi ng mahigit 25 lungsod na nakabaon dito, bawat isa ay nawasak sa digmaan. Ngunit ang Megiddo ay hindi lamang bahagi ng kasaysayan. Kaugnay din ito ng huling labanan na inihula sa Biblia. Ang pangalang Hebreo na Hamegido ang pinagmulan ng salitang nangangahulugang katapusan ng lahat, Armageddon. Sabi sa Aklat ng Pahayag, pinagsama ng masasamang espiritu ang mga pinuno sa lugar na tinatawag na Armageddon. Bakit pinili ng Diyos ang lugar na ito para sa huling labanan? Ganito ang paliwanag, ang Megiddo ang susi sa pinakamahalagang rutang pangkalakalan noong sinaunang panahon. Ang rutang ito, ang Via Maris, ay nagdurugtong sa 2 makapangyarihang bansa, Ehipto at Mesopotamia. Sinumang may kontrol sa Megiddo ay may hawak ng daloy ng mga hukbo at kalakal at sa gayon, impluwensya sa buong kilalang mundo. Dito naganap ang kauna-unahang naitalang digmaan sa kasaysayan. Noong 1457 BC, tinalo ni Paraon Thutmose III ang mga Kananeo sa Megiddo. Ang pangyayaring ito ay nakaukit pa sa mga hieroglyph ng Ehipto. Makalipas ang maraming taon, sinubukan ni Haring Hosayas ng Huda na pigilan si Paraon Necho Segdo sa paglusob pa Hilaga. Nabigo siya at ayon sa 2 hari sa Biblia, napatay si Hosayas sa labang iyon. Sa kasalukuyan, nakahukay na ang mga arkeologo ng mga sandata tulad ng dulo ng palaso, mga seramikang mula sa Ehipto at mga simbolong pandigma sa mismong lugar na ito. Pinapatunayan ng mga natuklasang ito ang sinasabi ng Biblia sa pamamagitan ng totoong ebidensya. Pagkatapos, noong 2005, may natuklasang mas nakakagulat, isang lugar ng pagsamba ng mga Kristiyano. Sa sahig nito may nakaukit na mosaic na nagsasabing, "Para sa Diyos, kay Hesukristo." Ito ang pinakamatandang kilalang dedikasyong Kristiyano na natagpuan na mula pa sa 3 siglo. Nagsilbi itong lugar ng panalangin bago dumating ang mga huling araw.
hindi upang takutin, kundi upang magbigay lakas at magpatatag ng pananampalataya. Hanggang ngayon, umaakyat pa rin dito ang mga tao mula sa iba't ibang lugar, dala ang kanilang pananalig. Mula sa tuktok, makikita ang isang malawak na kapatagan na tila walang hanggan. Malamang na ito ang dahilan kung bakit inisip ni Apostol Juan nang isinusulat niya ang aklat ng pahayag na dito magtitipon balang araw ang mga hari at hukbo ng mundo para sa huling labanan. Ngayon, puntahan naman natin ang Capernaum. Matatagpuan ang mga guho nito sa Telham, sa tabi ng lawa ng Galilea. Noong 1874, kinumpirma ng orden ng mga Pransiskano ang lugar matapos nilang matagpuan ang mga inskripsyon na tumutukoy sa Capernaum, ang bayan kung saan gumawa si Jesus ng mas maraming himala kaysa sa alinmang lugar. Naging sentro ang Capernaum ng isang kilusang nagbago sa mundo magpakailanman. Ito ang nagsilbing pangunahing base ni Jesus sa kanyang ministeryo. Ngunit paano nawala sa kasaysayan ang isang napakahalagang lugar sa ilalim ng isang marmol na sinagoga na itinayo noong ika-4 na siglo? Natagpuan ng mga mananaliksik ang labi ng mas lumang sinagoga na gawa sa madilim na batong bulkaniko. Dito minsang nagturo si Jesus. Sinabi niya rito, "Ako ang tinapay ng buhay," at ipinaliwanag na sa pamamagitan lamang niya makakamtan ang walang hanggang kagalakan sa espiritu. Natagpuan din dito ang mga barya at basag na palayok mula sa panahon ng ikalawang templo na nagpapatunay na aktibo ang bayan noong nabubuhay si Jesus. Maraming kwento sa mga ebanghelyo ang naganap mismo rito. Dito tinawag ni Jesus si Mateo isang maniningil ng buwis upang sumunod sa kanya. Dito rin pinagaling ni Jesus ang isang paralitiko matapos siyang ibaba mula sa bubong papasok sa isang bahay na puno ng tao. Sa bayan ding ito, pinagaling ni Jesus ang alipin ng isang opisyal na Romano. Namangha siya sa pananampalataya ng lalaki at sinabi, "Wala pa akong nakitang ganitong pananampalataya sa buong Israel." Lubos siyang humanga sa pagtitiwala ng isang taong hindi kabilang sa mga Hudyo. Isang kahanga-hangang tuklas ang natagpuan sa ilalim ng isang lumang simbahan na may 8 gilid. Sa paghuhukay, nakakita ang mga mananaliksik ng isang payak na bahay mula sa unang siglo, katulad ng mga bahay na ginagamit ng mga mangingisda. May mga sinaunang marka sa mga dingding nito, kabilang ang pangalan ni Jesus at mga unang simbolong Kristiyano gaya ng isda at krus. Ito ang pinakamatandang kilalang sulat Kristiyano na natagpuan mismo sa lugar kung saan naganap ang mga pangyayaring ito. Marami ang naniniwalang ito ang dating tahanan ni Pedro, isa sa pinakamalapit na tagasunod ni Jesus. Kalaunan, naging lugar ito ng pagtitipon ng mga Kristiyano, parang maliit na simbahan sa loob ng bahay. Dito rin pinagaling ni Jesus ang biyenan ni Pedro. Pagkatapos, umalis siya kasama ang kanyang mga tagasunod at pinatahimik ang isang mabagsik na bagyo sa dagat. Sa Capernaum din, binuhay muli ni Jesus ang anak na babae ni Jairus. Noon, masigla at matao ang bayan. Isang batong kalye ang naguugnay sa lugar patungo sa isa sa pinakamahalagang rutang pangkalakalan ng sinaunang mundo, ang Via Maris. Isinulat ng manunulat na Hudyo na si Josephus na napapalibutan ng pader ang Capernaum noong isang malaking pag-aalsa bandang taong 66 AD. Ngunit kahit ganoon, binalaan pa rin ni Jesus ang lungsod. "Ikaw ba, Capernaum, ay iaangat hanggang langit, hindi ibabagsak ka hanggang sa kaibuturan?" Ibig niyang sabihin, kahit nasaksihan ng Capernaum ang mga dakilang himala at narinig ang maraming aral, hindi pa rin nagbago ang puso ng mga tao. Kaya't sa huli, babagsak ang lungsod at iyon nga ang nangyari. Noong 749 AD, tumama ang isang napakalakas na lindol at winasak ang bayan, na nanatiling abandonado sa loob ng mahigit 1,000 taon.
Sa ngayon, maaaring bisitahin ng mga tao ang mga guho ng Capernaum sa isang pook arkeolohikal. Hindi kalayuan dito ang simbahang ortodokso ng 12 apostol, itinayo upang parangalan ang pinakamalalapit na kaibigan ni Jesus. Mayroon ding mas bagong simbahan na itinayo sa ibabaw ng dating bahay ni Pedro, kung saan maaaring manalangin ang mga tao sa mismong lugar na tinirhan ni Jesus kasama ang kanyang mga tagasunod, sa tabi ng lawa ng Galilea. Ngayon tinatawag na lawa ng Kineret ang lawa na ito at matatagpuan sa Hilagang Israel. Isa itong mainit na lawa ng tabang na nasa humigit kumulang 650 talampakan sa ibaba ng antas ng dagat. Ilan sa mga pinakakamanghamanghang pangyayari sa buhay ni Jesus ay naganap dito. Dito niya inanyayahan ang kanyang unang mga tagasunod, pinatahimik ang isang bagyo at lumakad pa sa ibabaw ng tubig. Ngunit sa mahabang panahon, walang natutuklasang bangkang pangisda mula sa panahong iyon. Nagbago ito noong 1986 nang bumaba ang lebel ng tubig dahil sa tagtuyot. Dalawang magkapatid na mangingisda ang nakapansin ng kakaibang bagay na nakalitaw mula sa putik. Nang siyasatin, lumabas na ito ay sinaunang kahoy. Kinumpirma ng mga eksperto na ito ay bangkang pangisda mula pa sa unang siglo sa panahon mismo ni Jesus. Ikinamangha ito ng mga arkeologo sa buong mundo. Ayon sa pagsusuri, itinayo ang bangka bandang taong 40 AD. May haba itong 27 talampakan at kayang magsakay ng hanggang 15 katao. Dahil dito, nagkaroon ng mas malinaw na kahulugan ang kwento sa Biblia. Sumakay si Jesus sa isa sa mga bangka at nagsimulang magturo sa mga tao mula roon. Kalaunan, natuklasan ng isang mananaliksik ang 16 na sinaunang pantalan sa paligid ng lawa. Noon, abala ito sa kalakalan at dito rin nakilala ni Jesus ang kanyang mga unang tagasunod. Sundin ninyo ako at tuturuan ko kayong manghuli ng tao sa halip na isda. Agad na iniwan ni Pedro, Andres, Santiago at Juan ang kanilang mga lambat at sumama sa kanya sa mismong lugar na ito. Ngunit kilala rin ang lawa ng Galilea sa biglaang mga bagyo. Mabilis na bumababa ang malalakas na hangin mula sa kalapit na burol na biglang nagiging magulo at marahas ang dating tahimik na lawa. Ito ang tagpo sa kilalang pangyayari nang si Jesus ay natutulog sa bangka habang takot na takot ang kanyang mga disipulo sa gitna ng mabagsik na bagyo. Malakas na hangin ang humampas sa lawa. Ang mismong bangka na iyon ay umiiral pa rin ngayon. Maaari kang tumayo sa harap nito hindi lamang bilang isang bisita, kundi bilang isang saksi sa isang kwentong naipasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon. Sa sandaling iyon, maaaring mapagtanto mo na ang lawa ay hindi lamang naglalaman ng tubig. Nagtataglay din ito ng mga kwento. Ngayon, puntahan naman natin ang lawa ng Siloam. Sa makabagong Jerusalem, sa lugar na tinatawag na Siloam, malapit sa pinakamatandang bahagi ng lungsod, matatagpuan ang makasaysayang lawa na ito. Dito ginawa ni Jesus ang isang kamangha-manghang bagay. Gumawa siya ng putik, ipinahid ito sa mga mata ng isang lalaking bulag mula pagkasilang at inutusan siyang maghugas sa lawa ng Siloam. Pagkatapos niyang gawin ito, nakakita siya sa kauna-unahang pagkakataon sa buong buhay niya. Sa loob ng maraming siglo, naniwala ang mga manlalakbay at mga mananampalataya na isang maliit na lawa malapit dito ang tinutukoy sa kwento. Ngunit may nangyaring nakakagulat noong 2004. Dahil sa pagsabog ng tubo ng tubig, may mga bagong natuklasan. Habang inaayos ang mga linya sa ilalim ng lupa, nakatagpo ang mga manggagawa ng mga lumang batong hagdan, ngunit hindi ito karaniwang hagdan. Bahagi pala ito ng tunay na lawa ng Siloam mula sa panahon ni Jesus. Natuklasang trapezoid ang hugis ng lawa at may 3 hanay ng tig-5 baitang na nagpapadali para sa mga tao na bumaba sa tubig.
katulad ng paglalarawan sa Biblia. Natagpuan ng mga naghuhukay ang mga barya, ilan mula sa panahon ni Alexander Jannaeus, ilan mula sa panahon ni Poncio Pilato, at mayroon ding mula sa pag-aalsa ng mga Hudyo noong 66 AD. Natuklasan na ang tunay na lawa ng Siloam, pinapatunayan ang detalyadong salaysay sa Ebanghelyo ni Juan. Bakit napakahalaga ng lawang ito? Sa kapistahan ng tabernakulo, bumababa rito ang mga pari sa mismong mga hagdang iyon. Kumukuha sila ng tubig sa ginintuang lalagyan mula sa bukal at binabalik ito sa templo para sa isang mahalagang ritual. Mula sa lawa, umaakyat ang daan patungo sa Temple Mount. May 1 milya ang haba at nakapalatag pa rin sa orihinal na mga bato. Mga batong minsang nilakaran mismo ni Jesus. Makikita pa rin ang malalalim na bakas ng mga lumang karwaheng kahoy. Kabilang sa mga natagpuan sa mga bato ay mga bihirang bagay, mga timbangan na may sinaunang sulat na Hebreo at mga tatak na may nakasulat na Jerusalem ang banal. Bawat tuklas ay sumusuporta sa salaysay ng Biblia. Ang lugar na ito ang sentrong espiritual ng lungsod. Noong 2026, ganap ng bubuksan ang buong lugar para sa publiko. Magkakaroon ng pagkakataon ang mga tao na maglakad mula sa lawa ng Siloam hanggang sa pader ng panalangin, sa parehong daan na tinahak ng mga sinaunang manlalakbay. Ang mga pader ng Jericho, ang sinaunang bayan ng Jericho ay matatagpuan sa lugar na tinatawag ngayong Tel Es-Sultan. Ang maliit na burol na ito ay nasa ibaba ng antas ng dagat, hindi kalayuan sa kasalukuyang Jericho. Kilala bilang pinakamatandang lungsod na may pader sa kasaysayan, nagbibigay ito ng pambihirang palaisipan. Hindi bumagsak paloob ang mga pader gaya ng karaniwang nangyayari sa pag-atake sa isang lungsod. Sa halip, bumagsak ang mga ito paloob na para bang may hindi nakikitang puwersang tumulak mula sa loob. Tugma ito sa nakasulat sa Biblia. Ayon sa kwento, libu-libong taon na ang nakalilipas, binigyan ng Diyos si Josue ng kakaibang plano para masakop ang Jericho. Sa loob ng 6 na araw, umikot sila sa lungsod kasama ang mga armadong sundalo, mga paring humihip ng trumpeta mula sa sungay ng tupa, at sa gitna ay ang kaban ng tipan, ang banal na kahon na kumakatawan sa presensya ng Diyos. Sa ika-7 araw, 7 beses silang umikot. Pagkatapos, sumigaw ang mga tao, humihip ang mga pari sa kanilang mga trumpeta at gumuho ang mga pader. Ano ang ibig sabihin nito? Ipinapakita nitong mabilis na bumagsak ang lungsod nang walang oras ang kaaway para makuha ang kanilang mga yaman. Tugma rin ito sa sinasabi sa kasulatan, ang mga butil na napakahalaga sa panahon ng digmaan ay hindi kinuha. Sa halip, sinunog lahat ng mga Israelita gaya ng iniutos sa kanila. Huwag ninyong galawin ang anumang itinalaga, sila ay binalaan. Nagbigay din ng babala si Josue tungkol sa muling pagtatayo ng lungsod. Ang sinumang magtatangkang muling itayo ang lugar na ito ay susumpain ng Panginoon. Makalipas ang ilang salinlahi, itinayo muli ito ng isang lalaking nagngangalang Hiel mula sa Bethel at gaya ng hula namatay ang kanyang mga anak. Ngunit hindi dito nagtapos ang kwento ng Jericho. May iba pang makapangyarihang pangyayari na naganap dito. Pinagaling ng propetang Eliseo ang masamang tubig ng lungsod sa pamamagitan ng pagbuhos ng asin. Pinagaling din ni Jesus dito ang isang lalaking bulag na nagngangalang Bartimeo. At sa mapanganib na daan patungong Jericho, dumaan ang mabuting Samaritano sa isang kwento na patuloy pa ring ikinukwento hanggang ngayon. Noong 2023, kinilala ang lugar na ito bilang isang puok ng pamanang pandaigdig. Patuloy pa rin ang paghuhukay at maaring madiskubre pa ang maraming nakatagong katotohanan mula libu-libong taon na ang nakalilipas. Sodoma at Gomora. Sa timog ng dagat patay sa hangganan ng Jordan at Israel, may isang tuyong kapatagan na natatakpan ng abo
at asin. Pinaniniwalaang dito matatagpuan ang Sodoma at Gomora, mga lungsod na inilarawan sa Biblia bilang puno ng kasamaan. Ayon sa kasulatan, bumagsak mula sa langit ang apoy at asupre at winasak ang mga ito dahil sa kanilang matinding kasalanan. Ngunit may ebidensya bang totoo ang mga lungsod na ito? Nakakita ang mga arkeologo ng nakakagambalang mga palatandaan. Sa Bab Edra, isang lungsod na may lawak na 10 ektarya, natuklasan nila ang halos 30 pulgadang kapal ng abo. Natagpuan din nila ang mga batong halos matunaw sa init at mga butong naging abo na rin. Ang ganitong pangyayari ay maaari lamang mangyari sa init na higit sa 1,100 degrees Fahrenheit. Sa kalapit na lungsod ng Numera, ganoon din ang sinapit, lubos na pagkawasak. Natagpuan din ng mga eksperto ang palatandaan ng lindol na naganap sa parehong oras. Ang kombinasyon ng matinding init at lindol ay nagpapahiwatig ng isang napakasirang pangyayari. Ngunit noong 2025, binawi ng siyentipikong journal na unang nagmungkahi ng teoryang ito ang kanilang pahayag. Bakit hindi tumugma ang timeline sa nakasulat sa Biblia? Ayon sa kasulatan, naganap ang mga ito bandang taong 2,350 BC. Ilang milya lamang mula sa mga guho ay ang bundok ng Sodom, na tinatawag ding Jabal Ustam. Sa tuktok nito, may isang nag-iisang haliging asin na hinubog ng hangin. Tinatawag pa rin ito ng mga tao bilang asawa ni Lot. Hindi pinalampas ng mga propeta ang Sodoma. Binanggit ito nina Isaias, Jeremias at Ezekiel bilang babala sa iba. Maging si Jesus ay nagsabi, noong panahon ni Lot, ganun din ang asal ng mga tao, ganyan din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Ngayon Mount Sinai, sa kasalukuyan matatagpuan ang bundok Sinai sa Egypt, sa timog na bahagi ng Sinai Peninsula. Isa itong tahimik at mabatong lugar na halos hindi nagbago sa loob ng libu-libong taon. Mahigit 3,000 taon na ang nakalilipas, dito tinanggap ni Moises mula sa Diyos ang mga tapyas na bato. Inilarawan ito sa Biblia ng ganito, puno ng usok ang bundok sapagkat bumaba ang Panginoon na may kasamang apoy. Ngunit may pagdududa pa rin, ito nga ba talaga ang bundok na tinutukoy sa Biblia? Pinapanigan ng tradisyon ang ideyang ito at inuugnay ito sa isang bundok na tinatawag na Jabal Musa, na nangangahulugang bundok ni Moises. Isang sinaunang tekstong Egyptian, isang papyrus mula pa noong 2,000 taon bago ang Kristo, ang tumutukoy sa isang lugar na tinawag na TNHT. Malapit ang tunog nito sa salitang Sinai, na maaaring magpahiwatig na matagal nang ginagamit ang pangalang iyon bago pa dumating si Moises. Sa tuktok ng Jabal Musa, may isang maliit na yungib. Naniniwala ang ilan na makalipas ang maraming taon, dito nagtago ang propetang Elias. Mayroon ding mga sinaunang ukit sa bato na tinatawag na graffiti. Mula pa ika-4 hanggang ika-7 siglo AD, ang mga sulat na ito sa wikang Griego, Nabateo at Armenian ay nagpapakita na dinadayo na ito ng mga manlalakbay para magpilgrima sa loob ng mahigit 1,600 taon. At sa paanan ng bundok ay nakatayo pa rin ang monasteryo ni Santa Catalina, ang pinakamatandang monasteryo sa buong mundo na patuloy pang aktibo. Ngunit narito ang isang mahalagang tanong, binanggit ba ng Biblia na dito mismo nagkampo ang mga Israelita? May malinaw bang ebidensyang natagpuan? Ang sagot ay wala. Walang anumang malinaw na nagpapatunay sa kanilang presensya, walang pisikal na ebidensya, tanging kawalan nito. Ngunit hindi na ito dapat ikagulat. Noon, mga lagalag ang mga Israelita, hindi sila nagtayo ng matitibay na tahanan, kundi palipat-lipat ng lugar. Payak lamang ang kanilang mga gamit at gawa sa mga materyales na madaling masira. At natural na pinapawi ng disyerto ang mga bakas ng tao habang lumilipas ang panahon.
kaya't hindi makatotohanang umasa na makakakita ng mga lungsod o gusaling banal. Gayunman, may ilang palatandaan. Natuklasan ang isang uri ng pagsulat na tinatawag na Proto-Sinaitic. Inukit ang mga tandang ito sa bato at mula pa noong 1,500 hanggang 1,200 BC. Ginamit ito gamit ang isa sa pinakamaagang alpabeto ng mga Semitic, mga sinaunang pangkat na katutubo sa gitnang silangan. Maaaring ibig sabihin nito na ang mga taong naninirahan doon noong panahon ng Exodus ay marunong ng sumulat. Bagamat hindi ito tiyak na ebidensya, isa pa rin itong mahalagang pahiwatig, isang posibleng senyales na maaaring mas may katotohanan ang kwento kaysa iniisip ng marami. Ngayon, Babylon. Sa kasalukuyang Iraq, sa pampang ng Ilog Euphrates, matatagpuan ang mga guho ng minsang kinatatakutang lungsod, Babylon. Hindi ito karaniwang lungsod. Dito itinayo ang isang napakalaking tore na naghangad umabot sa kalangitan. Dito rin nagsimula ang isang imperyong lumaban sa bayan ng Diyos at nagpaalis sa kanila mula sa kanilang lupain. Natuklasan ng mga arkeologo ang pundasyon ng isang dambuhalang estrukturang hagdan-hagdan na tinatawag na ziggurat na may bawat gilid na humigit kumulang 300 talampakan ng haba. Maraming iskolar ang naniniwalang maaring ito ang Tore ng Babel. Dito nagsimula ang lahat. Sinasabi sa Biblia na minsan ay sinabi ng mga tao, magpatayo tayo ng lungsod para sa ating sarili na may tore na aabot sa langit. Isa itong gawaing puno ng kayabangan, hayagang pagsuway sa Diyos. Hinangad nilang maging tanyag at hindi umasa kaninuman. Ngunit bumaba ang Diyos, ginulo ang kanilang wika at ikinalat sila. Hindi na sila nagkaintindihan, bumagsak ang proyekto. Iniwan ang lungsod at tinawag itong Babel. Isang pangalang hanggang ngayon ay sumasagisag sa kalituhan. Makalipas ang ilang siglo, bumalik muli ang ganoong pagmamataas. Ngayon ay bilang isang makapangyarihang imperyo. Muling bumangon ang Babylon at naging pinakamalakas na lungsod sa panahon ni Haring Nebukadnesar Ikalawang. Natalo ng haring ito ang kaharian ng Huda, winasak ang Jerusalem at sinunog ang templo ng Diyos. Noong 577 hanggang 587 BC, ipinatapon ang mga Hudyo at dinala sa malayong lupain. Ang matinding dalamhati noon ay nakasulat sa awit 137, sa tabi ng mga ilog ng Babylonia, kami ay naupo at tumangis ng aming alalahanin ang Zion. Ang Zion ay isa pang tawag sa Jerusalem, ang lungsod na pinili ng Diyos. Gayunman, hindi tinalikuran ng Diyos ang kanyang bayan at hindi rin niya pinalampas ang Babylon. Sa loob lamang ng isang gabi, sinakop ni Haring Cyrus ng Persya ang Babylon nang walang labanan. Natupad ang isang propesya, pinayagan ang mga Hudyo na makauwi. Ang isang makasaysayang bagay na tinatawag na Cyrus Cylinder, natagpuan noong 1879 at ngayon nasa British Museum, ay may nakasulat na kautusan mismo ni Cyrus na nagsasabing maaari nang bumalik ang mga Hudyo sa kanilang lupain. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kwento ng Babylon sa Biblia. Muling lumilitaw ito sa huling aklat, Pahayag. Dito, tinutukoy ni Apostol Juan ang Babylon bilang ang dakilang patutot. Ito'y sumasagisag sa tiwaling sistemang pandaigdig na laban sa Diyos, puno ng kayabangan at kasamaan. Inilarawan ito sa mga salitang, kay lungkot mo, dakilang lungsod, makapangyarihang lungsod ng Babylon. Sa loob lamang ng isang oras, dumating ang kapahamakan. Noong 2019, kinilala ng UNESCO, isang pandaigdigang samahan na nagpoprotekta sa mga pamanang pangkultura, ang mga guho ng Babylon bilang isang puok ng pamanang pandaigdig.
Makalipas ang 2 taon, noong 2021, sinimula ng mga proyekto ng konserbasyon gamit ang mga drone at makabagong kagamitan upang matukoy ang mga bagay sa ilalim ng lupa nang hindi naghuhukay. Pagsapit ng 2024, natuklasan ng mga mananaliksik ang 478 nakatagong bagay. Nagbibigay linaw sa mas sinaunang kasaysayan at marahil ay nagdadala rin ng tahimik na babala. Nananatiling nakatayo ang Babylon bilang alaala mula sa malayong nakaraan, ngunit nag-aalok din ito ng makapangyarihang mensahe para sa kasalukuyan. Isang paalala kung ano ang maaaring mangyari kapag pinalitan ng kayabangan ng tao ang debosyon sa Diyos. Ngayon sa Antioquia ng Syria, ang sinaunang lungsod ng Antioquia ng Syria ay nakatago sa ilalim ng makabagong Antakya sa Turkey. Isang pangyayaring nagbago sa mundo ang naganap sa mga lansangan nito. Dito unang tinawag na Kristiyano ang mga naniniwala kay Jesus. Ayon sa Biblia, sa Antioquia unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Bago ang sandaling iyon, wala pang opisyal na tawag sa mga tagasunod ni Jesus. Minsan, tinatawag silang mga Hudyo o mga Nazareno. Ngunit sa Antioquia, ipinanganak ang isang bagong pagkakakilanlan, mga Kristiyano, isang pangalang ginagamit pa rin hanggang ngayon. Bakit naganap ang pagbabagong ito sa Antioquia at hindi sa Jerusalem, kung saan nakasentro ang mga unang tagasunod ni Jesus? Ang sagot ay nasa katangian mismo ng lungsod. Hindi pangkaraniwang bayan ang Antioquia. Noong sinaunang panahon, ito ang pangatlong pinakamalaking lungsod sa mundong Romano, kasunod lamang ng Roma at Alexandria. Tinatayang may populasyon itong 600 at 1,000,000, isang pambihirang bilang para sa panahong iyon. Isa itong pinagtagpong lugar ng iba't ibang sibilisasyon. Namuhay nang magkasama rito ang mga Griego, Romano, Hudyo at mga taong mula sa iba't ibang kultura. Ginawa nitong masigla at maraming kultura ang kapaligiran, kaya't naging perpektong lugar ang Antioquia upang simulan ang pagpapalaganap ng mensahe ni Jesus lampas sa populasyong Hudyo. Sina Pablo at Bernabe, dalawang mahahalagang tauhan sa unang iglesia, ang pumili sa Antioquia bilang kanilang pangunahing base upang ipalaganap ang ebanghelyo sa iba pang rehiyon at lungsod. Naging sentro ito ng kanilang misyon at mula sa Antioquia, humarap ang unang iglesia sa isang malaking pasya. Dapat bang ipalaganap ang mensahe ni Jesus sa mga hindi Hudyo? Sa pananalita ng Biblia, tinatawag silang mga hentil, anumang tao na hindi kabilang sa lahing Hudyo. Nagbunga ito ng matinding pagtatalo sa pagitan ng dalawang mahalagang apostol, sina Pedro at Pablo. Sinasabi ng Biblia, nang dumating si Pedro sa Antioquia, hinarap ko siya ng direkta dahil malinaw na mali ang kanyang ginawa. Pinagsabihan ni Pablo si Pedro dahil napansin niyang noong unay kumakain ito kasama ang mga hentil, ngunit kalaunan ay umiwas dahil sa takot na nagbigay ng maling halimbawa. Tinuligsa ni Pablo ang asal ni Pedro, sinasabing ito ay hindi makatarungan. Markado ang sandaling ito bilang isang mahalagang pagbabago sa kaisipang Kristiyano. Mula sa pagtatalong iyon ay naging malinaw na ang pagiging matuwid sa harap ng Diyos ay hindi nakabatay sa pagsunod sa mga kaugaliang Hudyo. Ang pananampalataya kay Jesus lamang ay sapat. Sumasagisag ang Antioquia sa mismong ugat ng pandaigdigang misyon ng Kristyanismo. Mula pa sa simula, hindi ito nilayon na maging pananampalatayang nakatali lamang sa isang lahi o bansa. Ito ay para sa lahat ng tao, anuman ng kanilang pinagmulan. Hindi tulad ng Jerusalem na malapit ang pagkakaugnay sa pagkakakilanlang Hudyo, ang Antioquia ay kilala sa pagkakaiba-iba at pagiging bukas sa lahat. Dahil sa halong kultura nito, lumago ang Kristyanismo lampas sa ugat nitong Hudyo. Sa kasamaang palad, noong 2023,
tinamaan ang rehiyon ng dalawang malalakas na lindol na nagdulot ng matinding pinsala. Kabilang sa naapektuhan ang yungib ni San Pedro, isang lugar na napakahalaga para sa mga Kristiyano. Gumuho rin ang sinagoga ng Antioquia, isa sa pinakamatandang sinagoga na ginagamit pa noon para sa pagsamba ng mga Hudyo. May pangamba ang ilang mananaliksik na ang mga bahagi ng lumang Antioquia na hindi pa nahuhukay, na maaaring may dalang napakahalagang kasaysayan o espiritual na kayamanan, ay maaaring nawala o nailipat dahil sa sakuna. Ngunit ang Antioquia ay hindi lamang alaala ng nakaraan. Kumakatawan ito sa mga unang araw ng Kristyanismo, isang pananampalatayang nagbukas ng pinto sa buong mundo, yumakap sa pagkakaiba-iba at naghatid ng mensahe na tumawid sa mga hangganan ng kultura. Ngayon sa isla ng Patmos. Ang maliit na islang ito ay nasa dagat Aegean, malapit sa baybayin ng Turkey. Bagamat may lawak lamang itong 34 na kilometro kuwadrado, may natatangi itong kahalagahan sa kasaysayang Kristiyano. Dito tumanggap ang isang matandang apostol sa pagpapatapon ng isa sa pinakamahigpit at pinagtatalunang pahayag sa buong Biblia. Isang pangitain tungkol sa katapusan ng mundo. Ayon sa isinulat ni Juan, "Ako si Juan, ang inyong kapatid, ay nasa islang tinatawag na Patmos dahil sa salita ng Diyos." Hindi pinili ni Juan na pumunta sa Patmos para sa kapayapaan o pananalangin. Ipinadala siya roon sa utos ng emperador ng Roma bilang parusa. Noong panahong iyon, pinapatapon ng mga autoridad ng Roma ang mga taong nagpapakalat ng mga ideyang hindi nila sinasang-ayunan, lalo na ang mga propeta o yaong humahamon sa umiiral na kaayusan. Isa si Juan sa kanila. Kahanga-hanga na ngayon, maaari kang pumasok sa mismong yungib na sinasabi ng tradisyon na doon narinig ni Juan ang tinig ng Diyos. Sinasabi na ang tinig ay parang tunog ng trompeta at nagdulot ng bitak sa kisame ng yungib, isang bitak na makikita pa rin ng mga bumibisita. Mayroon ding isang bato sa loob na may kintab sa isang bahagi na pinaniniwala ang doon ipinahinga ni Juan ang kanyang ulo. At paano tayo nakakatiyak na sa Patmos nga naganap ang mga ito? Isang lalaking nagngangalang Irenaeus na nakakakilala sa mga taong personal na nakausap si Juan ang nagpatunay ng lokasyon. Nakakita rin ang mga paghuhukay sa isla ng mga bagay mula sa panahon ni Juan, mga piraso ng palayok na Romano, mga opisyal na inscription mula sa imperyo at maging ang mga guho ng isang templong inalay sa diyosang si Artemis, ngayon ay nakabaon sa ilalim ng kasalukuyang monasteryo. Pinapatunayan ng mga ito na may naninirahan sa Patmos noong panahon ni Juan. Ngunit ang pangitain na tinanggap ni Juan sa islang ito ay hindi nanatili sa loob ng yungib. Sa paglipas ng mga siglo, naging matatag na sentro ng pananampalataya ang isla. Sa mismong lugar kung saan ipinahayag ang pangitain, itinayo ang isang dakilang sambahan, ang monasteryo ni San Juan na teologo. Itinatag noong taong 1088 na nanatili itong monumento sa pangmatagalang pamana ng pananampalataya ng isla. Ngayon, kinikilala ng UNESCO ang monasteryo bilang POC ng pamanang pandaigdig dahil sa malalim nitong kasaysayan at kahalagahang panrelihiyon. Mula sa isang lugar ng pagpapatapon at pag-iisa, naging kuta ito ng pananampalataya at ilaw para sa mga mananampalataya sa buong mundo. Ano ang natatangi sa monasteryo bukod sa kahanga-hangang anyo nito? Ang pambihira nitong aklatan. Nasa loob nito ang 330 sinaunang manuskrito, kabilang ang 82 may bahagi ng Bagong Tipan. Isa sa pinakanatatanging relikya ay ang napanatiling bungo ng Apostol Tomas, isa sa malalapit na tagasunod ni Jesus. Sa ilalim ng monasteryo, natuklasan sa mga paghuhukay ang mga bakas mula sa panahon ni Juan. Ang pundasyon ng isang templong inalay kay Artemis, mga piraso ng palayok na Romano, at guho
ng isang gymnasium. Pinapatunayan nito na masigla ang buhay sa isla noon. Hindi ito isang liblib at walang tao na lugar. May mga taong namumuhay, nagtatrabaho at sumasamba roon habang naglalakad si Juan sa mga landas nito. Ngayon, lilipat tayo sa Jerusalem, sa lawa ng Bethesda. Sa kasalukuyan, matatagpuan ang lawa na ito sa Muslim quarter ng Jerusalem, malapit sa simbahan ni Santa Ana. Isa itong maayos na napapanatiling poke arkeolohikal na bukas sa mga bisita at mga peregrino, na nagbibigay sa kanila ng pagkakataong tumayo sa mismong mga batong pinangyarihan ng isa sa mga pinakakamanghamanghang himala ni Jesus. Sa loob ng maraming taon, marami ang nagduda kung talaga bang umiral ang lawa ng Bethesda. Binanggit ng mga nag-aalinlangan ang paglalarawan sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 5, na nagsasabing may 5 beranda sa paligid ng lawa. Itinanong nila paano magkakaroon ng 5 beranda kung karaniwan ay 4 lamang ang gilid ng isang lawa. Pagkatapos, noong 1888, may natuklasang pambihira. Isang German na arkitekto na nagtatrabaho malapit doon ang nakatama ng matigas sa ilalim ng lupa. Nang mas malalim siyang maghukay, lumitaw ang 2 malalaking parihabang lawa na magkatabi. Sa pagitan ng mga ito, may nakatayong pader na naghihiwalay. Ang ika-5 pader na ito ang lumikha ng 5 magkakahiwalay na daanan, eksaktong gaya ng nakasulat sa kasulatan. Pinatunayan ng tuklas na ito ang salaysay sa Biblia sa paraang hindi inaasahan ni Numan. Sa mismong lugar na iyon, isinulat ni Apostol Juan, may isang lalaking nakahiga roon na may sakit sa loob ng 38 taon. Halos 4 na dekada ng pagdurusa ang nag-iwan sa kanya na hindi makalakad, hindi makapagtrabaho at walang pag-asa. Namuhay siya sa tahimik na kalungkutan. Isang araw, dumating si Jesus. Hindi tulad ng iba na nakatuon sa tubig, hindi tumingin si Jesus sa lawa. Sa halip tumingin siya direkta sa lalaki. Tinanong niya ito ng isang malalim at personal na tanong, "Nais mo bang gumaling?" Ngunit hindi nagbigay ng tuwirang oo ang lalaki. Sa halip sumagot siya, "Ginoo, wala akong taong tutulong sa akin na makapasok sa lawa." Ang pinakamabigat niyang pasan ay hindi lang ang kanyang sakit, kundi ang kanyang pag-iisa. Wala siyang sino mang sumusuporta sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus, "Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Matapos ang 38 taon ng pagiging baldado, tumayo ang lalaki. Binuhat ang kanyang higaan at nagsimulang maglakad. Isang himala ang naganap. Ngunit hindi pa doon natatapos ang kwento, ito pa lamang ang simula. Bakit magdudulot ng galit mula sa mga pinunong panrelihiyon ang isang makapangyarihang pagpapagaling? Dahil naganap ito sa araw ng pamamahinga, isang araw na nakatalaga para magpahinga. Noong panahong iyon, mahigpit na ipinagbabawal ng mga relihiyosong batas ang ilang gawain sa araw ng pamamahinga. Kahit ang pagbubuhat ng higaan ay itinuturing na paglabag sa mga patakarang iyon. Tinanong nila ang lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, ngunit hindi niya alam ang pangalan. Mabilis kumalat ang balita tungkol sa nangyari. Ang naganap ay hindi lamang isang himala ng paggaling, nagbigay din ito ng matinding mensahe. Direktang hinamon nito ang mga relihiyosong patakaran na nanlamig at nakalimot sa habag. Nang makaharap ni Jesus ang mga pinunong panrelihiyon, sinabi niya na siya ay patuloy na gumagawa gaya ng kanyang ama kahit sa araw ng pamamahinga. Isa itong matapang na pahayag. Sa pagsasabi nito, inilagay ni Jesus ang kanyang sarili sa parehong antas ng Diyos. Nagdulot ito ng malaking galit sa mga nakikinig. Ayon sa kasulatan, dahil dito, lalo pang pinagsikapan ng mga pinunong Hudyo na patayin siya.
Hindi lamang siya inakusahan ng paglabag sa mga batas ng araw ng pamamahinga, inaangkin din niya na ang Diyos ay kanyang Ama. Ginagawa ang kanyang sarili na kapantay ng Diyos. Makalipas ang maraming taon, natuklasan ng mga arkeologo ang isang sinaunang teksto na kilala bilang Copper Scroll ng Qumran. Mula ito sa panahon ni Jesus at may binabanggit na lugar na tinatawag na Beth Ishdatayin na nangangahulugang bahay ng dalawang lawa. Pinapatunayan nito ang sinasabi sa Ebanghelyo ni Juan tungkol sa lokasyon. Sa kasalukuyan, isang bahagi ng mga orihinal na haligi mula roon ay nakapreserba sa isang katedral sa Memphis, Estados Unidos. Tahimik itong nakatayo roon, patuloy na nagbibigay saksi sa mga pangyayaring naganap noon. Ngayon lilipat tayo sa bundok Ararat. Matatagpuan ito sa hangganan ng Turkey at Armenia, isang napakalaking bulkan na natatakpan ng niyebe. Umaabot ito ng mahigit 5,000 metro ang taas at hindi na sumabog sa loob ng libu-libong taon. Ayon sa aklat ng Genesis, matapos bumaba ang baha, tumigil ang arka ni Noe sa kabundukan ng Ararat. Sinasabi sa Biblia na sa ika-7 buwan, huminto roon ang arka. Ngunit kung totoo ito, nananatili ang tanong, nasaan na ngayon ang arka? Noong 1949, may nakitang kakaiba sa isang larawang kuha mula sa eroplano ng US Air Force. Isang mahabang maitim na bagay ang tila nakabaon sa yelo. Ang larawang iyon ang nagpasiklab ng makabagong interes sa posibleng kinaroroonan ng arka. Mas maaga pa rito, noong 1916, iniulat ng mga pilotong Ruso na nakakita sila ng isang bagay na kahawig ng malaking kahoy na sasakyang naipit sa isang glacier. Nagpatanong ito sa marami kung iyon nga ba ang arka ni Noe. Sa paglipas ng panahon, maraming grupo ang nagtungo upang tuklasin ang bundok. Mga siyentipiko, mga umaakyat ng bundok at mga taong may pananampalataya ang nagsagawa ng ekspedisyon sa Ararat. May ilan na nagulat ng mga lumang piraso ng kahoy na tila napakatanda na. May mga pagkakataong tila malapit ng malutas ang misteryo, ngunit nang suriin ito, hindi naging malinaw ang resulta. Ang ilan ay masyadong sira at ang iba ay hindi mapatunayan. Sa paglipas ng panahon, umunlad ang teknolohiya. Lumipad ang mga drone sa ibabaw ng tuktok. Sinuri ng mga satellite ang lupain, gumamit ng ground-penetrating radar upang makita sa ilalim ng mga patong ng yelo. Pagkatapos, noong 2024, may nangyaring hindi inaasahan. Nakakita ang isang seismic survey ng mga hungkag na bahagi sa loob ng bundok. Hindi pa ito napapasok o nasisiyasat. Walang nakakaalam kung ang mga ito'y bulsa ng gas, likas na mga yungib o mga espasyong ginawa ng tao. Kasabay nito, may iba pang kalapit na lugar na lumitaw bilang posibleng kandidato. 18 milya mula sa bundok Ararat, may isang pormasyon na mula sa himpapawid ay kahawig ng napakalaking barko, humigit kumulang 150 metro ang haba. Ipinakita ng mga radar scan sa loob nito ang mga pattern na parang estruktura. Ngunit nang suriin gamit ang carbon-14 dating ang mga sample na pinaniniwala ang sinaunang kahoy, lumabas na 1,200 taon pa lamang ang mga ito, mas bago kaysa panahon ni Noe. Ayon sa kwento sa Biblia, sa paanan ng bundok na ito nagtayo si Noe ng altar. Una niyang pinalipad ang isang uwak na hindi na bumalik. Pagkatapos, nagpalipad siya ng isang kalapati, ngunit bumalik ito nang walang dalang anumang palatandaan ng lupa. Makalipas ang 7 araw, muli niyang pinalipad ang kalapati at sa pagkakataong iyon, bumalik ito na may dalang sanga ng olibo sa tuka. Iyon ang naging hudyat ng isang mahalagang pangako, nangako ang Diyos. Tingnan mo, gumagawa ako ng tipan sa iyo. Hindi ko na muling wawasakin ang lahat ng buhay sa pamamagitan ng baha. At isang bahaghari ang lumitaw bilang tanda ng walang hanggang pangakong iyon.
Marahil ang tunay na kahulugan nito ay hindi nakatuon sa paghahanap ng mga sinaunang kahoy ng arka, kundi sa pag-alala na may isang taong nagkaroon ng pananampalatayang magtayo ng sasakyang pantubig noong wala ng pag-asa. Ngayon, lilipat tayo sa lungsod ng Nineveh. Sa tapat ng kasalukuyang lungsod ng Mosul sa Iraq, matatagpuan ang mga labi ng isa sa pinakamakapangyarihan at kinatatakutang lungsod noong sinaunang panahon, ang Nineveh. Itinayo ito sa ibabaw ng dalawang burol na kilala ngayon bilang Kuyunjik at Nabi Yunus. Isa sa mga hari nito, si Haring Sennacherib, ay nag-ukit sa mga palasyo ng tala ng kanyang mga pananakop. Ipinagmamalaki na winasak niya ang 46 na bayan na kabilang sa kaharian ng Huda. Sa mga pader ng palasyo, makikita ang mga larawang inukit na nagpapakita ng malulupit na tanawin, mga taong itinusok sa tulos at mga ulong nakatambak na parang tropeo. Nagpadala ito ng nakakikilabot na mensahe. Ngunit dumating ang sandaling nagbago ang lahat. Isinugo ng Diyos ang propetang si Jonas. Dala ni Jonas ang babala. Sa loob ng 40 araw, mawawasak ang Nineveh. Malaki ang naging epekto ng kanyang mensahe. Tumigil ang mga tao sa kanilang ginagawa. Nagsara ang mga tindahan. Huminto sa pakikipaglaban ng mga sundalo. At pati ang hari ay bumaba mula sa kanyang trono, nagsuot ng sako at naupo sa abo, isang tradisyonal na paraan ng pagpapakita ng kalungkutan at paghiling ng awa. Makalipas ang maraming siglo, noong 2025, may natuklasang nakakagulat ang mga arkeologong naghuhukay sa hilagang palasyo ng Nineveh, isang ukit sa bato na nagpapakita kay Haring Ashurbanipal sa anyo ng kababaang loob at dalamhati. Napakabihira nito dahil kadalasang inilalarawan sa sining ng mga Asiryo ang kanilang mga hari bilang makapangyarihang mananakop, hindi bilang mga nagsisisi. Iniisip ngayon ng mga eksperto na maaaring refleksyon ito ng impluensya ni Jonas, ngunit hindi ito ang tanging tuklas. Sa ilalim ng burol na kaugnay kay propetang Jonas, nagsagawa ng ilegal na paghuhukay ang grupong teroristang ISIS. Ang mga tagong lagusang ito ay humantong sa isang pambihirang tuklas, isang lihim na palasyo ni Haring Esarhaddon. Sa loob, nakatagpo ang mga mananaliksik ng mga tapyas na bato na naglilista ng mga buwis na ibinayad ng Huda. Ang mga petsa ay tugma sa panahon ni Haring Manases na binabanggit sa Biblia. Pinatitibay ng ebidensyang ito ang kasaysayang nakasulat sa Biblia. Ngunit marahil ang pinakakawili-wiling tuklas ay noong 2017 sa loob ng mga labi ng Nineveh, natagpuan ng mga inskripsyon tungkol sa isang matinding sakit na tumama sa lungsod mga taon bago dumating si Jonas. Naniniwala ang mga Asiryo na ang salot na yon ay parusa ng mga galit na Diyos. Maaaring ito ang dahilan kung bakit napakalakas ng naging tugon nila sa babala ni Jonas. Gayunpaman, hindi nagtagal ang kanilang pagsisisi. 100 taon makalipas, ipinahayag ni na propetang Nahum at Zephaniah ang huling babala. Kahabag-habag ang lungsod na puno ng dugo. Noong 612 bike, nilusob ng mga Medo at Babilonyo ang lungsod, na nauwi sa ganap na pagkawasak ng Nineveh sa pamamagitan ng apoy. Ang makakapal na patong ng abo na natagpuan sa lugar ay nagpapatunay na tunay na tinupok ito ng apoy. Sa huli, nagbalik sa simula ang kasaysayan. Si Sennacherib, ang haring minsang nagmalaki sa pagsira ng mga lungsod, ay pinatay ng sarili niyang mga anak habang siya ay sumasamba. Itinala ito sa Biblia habang siya ay yumuyuko sa templo ng kanyang Diyos na si Nisroch. Sinaksak siya ng kanyang mga anak na sina Adramelech at Shereza. Sa kasalukuyan, isinusulong ng pamahalaang Iraqi na maisama ang Nineveh sa talaan ng mga pok
ng pamanang pandaigdig ng UNESCO. Gamit ang makabagong kagamitan tulad ng mga drone at 3 dimensyon na imaging, patuloy na binubuo ng mga arkeologo ang kasaysayan ng lungsod. Ngunit may iniwang makapangyarihang aral ang Nineveh. Walang lungsod, gaano man ito kalakas, ang mananatili magpakailanman. Itinuturo nito na lahat ng imperyong gawa ng tao ay magwawakas din. Ngayon sa Nazareth, matatagpuan sa Hilagang Israel, ang Nazareth ay humigit kumulang 16 na milya sa kanluran ng lawa ng Galilea. Sa kasalukuyan, isa itong makabagong lungsod na may humigit kumulang 80,000 residente, karamihan ay mga Arabong Israeli. Ang maliit na bayang ito ay tuluyang nagbago ng kasaysayan nang magpakita ang isang mensahero mula sa langit. Dumating ang anghel na si Gabriel sa isang dalagang nagngangalang Maria na may mensaheng magbabago sa mundo. Ikaw ay magdadalang tao at magsisilang ng isang anak. Ang batang iyon ay si Jesus. Ngunit sa loob ng maraming taon, maraming nagduda na umiral ang Nazareth noong panahon ni Jesus. Bakit? Dahil hindi ito nabanggit sa mga sinaunang tala. Ang mga kilalang sanggunian gaya ng Talmud ng mga Hudyo o mga isinulat ni Josephus ay hindi binanggit ang Nazareth. Ito ang nagtulak sa ilan na sabihing isa lamang itong katang-isip na nilikha kalaunan. Ngunit nagbago ang lahat noong 2009, hindi kalayuan sa kasalukuyang Basilica of the Annunciation, nakatuklas ang mga arkeologo ng isang payak na bahay mula pa sa panahon ni Jesus. Kasama ng estrukturang iyon, nakatagpo sila ng mga sisidlang gawa sa batong apog na karaniwang ginagamit ng mga pamilyang Hudyo upang manatiling malinis ayon sa ritual, pati na rin ng mga kasangkapang pangsaka. Ang mga tuklas na ito ay nagbigay ng matibay na patunay. Talagang umiral ang Nazareth sa panahong iyon. Bakit ito hindi naisama sa mga lumang tala? Sapagkat ito ay napakaliit at itinuring na walang kabuluhan. Tinatayang wala itong higit sa 50 tahanan at may populasyon lamang na humigit kumulang 400 katao. Napakaliit nito, kaya nang marinig ni Natanael ang tungkol kay Jesus, sinabi niya, "Nazareth, may mabuti bang maaaring magmula roon?" Mula 2006 hanggang 2020, nagsagawa pa ng mas malalalim na paghuhukay sa ilalim ng Sisters of Nazareth Convent. Ang kanilang natuklasan ay kamangha-mangha. Una, natuklasan nila ang mga labi ng isang sinaunang simbahan. Sa mas malalim na paghuhukay sa ilalim nito, natagpuan nila ang isang mas espesyal na bagay na pinaniniwalaan ng marami na maaaring ang bahay kabata ni Jesus. Pagsapit ng taong 600, dinarayo na ng mga unang Kristiyanong peregrino ang lugar na ito. Naniniwalang ito ang tahanan ng pamilya niya. Sa gitna ng tahimik na mga batong kalye at maliliit na bahay, lumaki si Jesus at ginugol ang kanyang mga unang taon dito. Bumalik si Jesus sa Nazareth kasama sina Maria at Jose matapos nilang tumakas patungong Egypt upang siya'y iligtas noong sanggol pa lamang. Doon siya lumaki, natutong magkarpintero, humuhubog ng kahoy at bato gamit ang kanyang mga kamay. Sa payak na sinagoga ng kanyang bayan, tumayo siya at binasa ng malakas ang sulat ng propetang si Isaias, ipinahahayag ang layunin ng kanyang misyon. Ngunit ang mga taong nakakita sa kanya mula pagkabata ay nagduda. Sabi nila sa isa't isa, "Hindi ba ito ang anak ni Jose?" Ang kanilang pag-aalinlangan ay mabilis na naging galit. Sa tindi ng kanilang puot, sinunggaban nila siya at inilabas sa nayon, balak siyang itulak mula sa isang bangin. Ngunit nabigo sila, payapang dumaan si Jesus sa gitna ng karamihan at nagpatuloy sa kanyang landas. Iyon ang nagmarka ng simula ng kanyang ministeryo sa buong Galilea. Sa kasalukuyan, nasa gitna ng Nazareth ang Basilica of the Annunciation. Ang kahangahangang simbahang ito na natapos noong 1969 ay may kupola na 100
at 80 talampakan ang taas. Sa loob, may isang banal na yunggib na, ayon sa matagal ng tradisyon, dito sinabi ni Maria ang taos-pusong oo sa anghel na si Gabriel. Mula mismo sa plaza sa labas ng basilika, nagsisimula ang isang landas, ang Jesus Trail. Ang rutang ito na may 40 milya ay maaaring lakarin at nag-uugnay mula Nazareth hanggang Capernaum, isang bayang nasa tabi ng lawa ng Galilea. Sa paglalakad dito, may pagkakataon ang mga manlalakbay na muling tahakin ang mga yapak na maaaring tinahak ni Jesus at magnilay sa kanyang unang ministeryo. Ngayon lumipat tayo sa isang kalye sa Damasco. Ang makabagong Damasco sa Syria ay puno ng makikitid na kalsada at mga eskinita na paikot-ikot sa sinaunang lungsod. Ngunit may isang tuwid na kalsada na tumatawid dito, ang tanyag na Straight Street. Hindi nagbago ang direksyon at posisyon nito sa loob ng libu-libong taon. At dito naganap ang isang pangyayaring nagbago ng buhay. Isang lalaking nagngangalang Saulo, na kilala sa kanyang matinding puot sa mga Kristiyano, ay nakaranas ng isang dramatikong kaganapan dito. Isang matinding liwanag mula sa langit, mas maliwanag pa sa araw, ang bumalot sa kanya at nagpabagsak sa kanya sa lupa. Pagkatapos ay narinig niya ang isang tinig na tumatawag sa kanyang pangalan. Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Nabulag siya ng liwanag. Samantala, nagpakita ang Diyos sa isang lalaking nagngangalang Ananias sa pamamagitan ng isang pangitain, isang personal na mensahe mula sa Diyos na nakikita at naririnig lamang ng pinagpapahayagan. Binigyan ng Diyos si Ananias ng nakakagulat na utos, hanapin at tulungan si Saulo, ang mismong taong nanghuhuli sa mga tagasunod ni Jesus. Natakot si Ananias at nagsabi, Panginoon, narinig ko ang tungkol sa pinsalang ginawa ng taong ito sa iyong bayan, ngunit mariin ang sagot ng Diyos. Pumunta ka sa bahay ni Judas sa Straight Street at hanapin mo ang isang lalaking taga-Tarso na nagngangalang Saulo. Sumunod si Ananias. Naglakad siya sa Straight Street, natagpuan ang bahay at ipinatong ang kanyang mga kamay kay Saulo. Sa sandaling iyon, tila nahulog ang parang kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at muli siyang nakakita. Ang lalaking dating kinatatakutan bilang manguusig ay naging si Pablo, isang tapat na mensahero ni Kristo. Makalipas ang maraming siglo, tinukoy ng mga unang manlalakbay mula sa Byzantium ang makasaysayang kalsadang ito sa mga mapa. Noong 1925, naitala ng mga manlalakbay na Pranses ang posisyon nito. At ngayon, pinatutunayan ng makabagong teknolohiya sa imaging na ang Straight Street ay sumusunod pa rin sa parehong direksyong silangan-pakanluran na inilarawan sa kasulatan, kahit matapos ang maraming siglo ng pagbabagong dinanas nito sa ilalim ng pamamahalang Islam. Sa Timog Iraq, malapit sa kasalukuyang lungsod ng Nasirya, matatagpuan ang tahimik na mga labi ng isa sa pinakamatandang lungsod sa mundo, ang Ur ng mga Kaldeo. Ngunit hindi ito karaniwang sinaunang bayan. Dito nagsimula ang isang kahangahangang paglalakbay. Mula rito si Abraham, ang lalaking tinatawag na ama ng maraming bansa, ay gumawa ng isang desisyong nagbago ng kanyang buhay. Iniwan niya ang pinakamayaman at pinakamaalab na lungsod ng kanyang panahon upang sundin ang isang pangakong mula sa Diyos. Mas nagiging malalim ang kahulugan ng mga salita sa Biblia kapag naiintindihan kung ano ang isinakripisyo ni Abraham nang iwan niya ang Ur. Ang Ur ay isang makapangyarihan at mahalagang sentro. Isa rin itong lugar ng pagsamba kung saan mataas na iginagalang ang Diyos ng buwan na si Nana. Hanggang ngayon, makikita pa rin ng mga bumibisita ang zigurat nito, isang mataas na templong hagdan-hagdan ang anyo.
Muling itinayo ang zigurat ng Haring Nabonidus noong sinaunang panahon at makalipas ang maraming siglo, pinagawa rin ang ilang bahagi nito ni Saddam Hussein. Noong 2023, muling binuksan ang lugar sa publiko. Ngayon, maaaring akyatin ng mga turista ang mga hagdan nito, damhin ang simoy ng disyerto at pagmasdan ang malawak na tanawin. Maaaring ito rin ang tanawing nakita ni Abraham nang simulan niya ang kanyang mahabang paglalakbay patungo sa hindi tiyak na hinaharap. Hindi hiwalay o nakalimutan ang Ur. Mayroon itong masisiglang pantalan na naguugnay sa Persian Gulf at mga rutang pangkalakalan na umaabot hanggang sa mga sinaunang rehiyon tulad ng Indus Valley, Magan at Dilmun. Mauunlad na rin ang mga lugar na iyon noon pa man. Ipinapakita ng mga tapyas na luwad na natagpuan sa Ur na ito ay sentro ng kalakalan, relihiyon at karunungan. Dahil dito, kasama na ngayon sa layunin ng Iraq na maisama sa PUK ng Pamanang Pandaigdig ng UNESCO ang mga guho ng Urs. Bawat bato at artifact sa Ur ay nagsasalaysay ng isang makapangyarihang kwento, isa sa mga unang dakilang gawa ng pananampalataya sa kasaysayan ng tao. Iniwan ni Abraham ang lahat ng pamilyar upang magtiwala sa isang banal na pangako, isang desisyong humubog sa maraming salinlahi ng mga tao at kultura. Naging espiritual na ninuno siya ng hindi mabilang na mga bansa. Ngunit sa kabila ng lahat ng makabagong tuklas, nananatiling maraming misteryo sa Biblia, mga kwento at simbolong patuloy na nagbibigay ng mga tanong at humihikayat ng paghanga. Kung nais mong tuklasin ang 11 pinakanakamamangha at hindi maipaliwanag na bahagi ng Biblia, huwag palampasin ang video na nakalink dito. Ang pamagat nito ay The 11 Strangest Parts of the Bible. Dito, matutuklasan mo ang mga kwento tungkol sa mga mahiwagang batong sinasabing nagbibigay kakayahan sa mga tao na direktang makipag-usap sa Diyos, mga multong kamay na sumulat ng mga mensahe sa pader ng palasyo, at mga nakakakilabot na pahayag tungkol sa tinatawag ng Biblia na ikalawang kamatayan. Hindi lamang ito mga sinaunang alamat, ito ay mga malalim na simbolikong sandali na matagal nang pinagmumulan ng palaisipan para sa mga iskolar, teologo at mga mananampalataya sa loob ng maraming siglo. Tuklasin natin ang nakatagong kahulugan sa likod ng mga pambihirang kwentong ito. Itap ang video sa screen ngayon. Isa itong paglalakbay na tiyak na gugustuhin mong maranasan.